Sa kultura ng Pinoy, kadalasan ang sukatan ng pagmamahal ay kung gaano ka kadalas tumutulong. Ang nakakalungkot, kahit paminsan ay naaabuso ka na. Dito, umuugat ang mga breadwinner na kagaya mo. Pero paano ka nga ba yayaman kung mismong ang pamilya mo ang sagabal sa pag-asenso mo? Ngayon ay matutunghayan natin ang mag-asawang negosyante, dalawang breadwinner na natutong kumawala sa toxic cycle ng isang pamilya at doon nagsimulang lumago ang kanilang negosyo at ngayon ay yumaman pa. Inibitahan po natin ngayon ang Pangke and Julie Happy Gold Jewelry Repair Shop and Goldsmith. So hindi ko na patatagalin, let us all please welcome ang ating bossing Frankie Julian Peña. Welcome mga boss! Hello po boss. Ayan, so halimbawa yung ginto ko, pinatubog ko sa inyo, tapos pinaredesign ko. Tataas ba value nito? Yes boss, tataas po talaga ang value. Bagong design na siya. For example, yung design na binago mo is yun yung magkiklik, talagang tataas ang presyo kasi yun ang demand na design. Oh, so magkakaroon siya ng market. Ano ba yung pinaka-trend na design ngayon, Ma'am Julie? Cloverleaf, yung BCA. Oo. Yun po yun. Gumagawa rin po kami noon. Kasi may gold po noon. Meron din po yung parang may mother of pearl. Minsan, pinapagawa sa amin gold po. And then kapag meron naman kayo makuha na ng pwede mag-cut. Kasi yung pearl po, pearl lang yun. Pwede natin i-cut ng mismong itsurang clover. May nabibili sa mga ano po is lightweight. So kung gusto ni customer na mabigat, pwede. Gagawin namin. Pagka lightweight siya, hollow siya, di ba boss? Opo. Yeah. So kaya nyo rin gumawa ng hollow? Any design na nagugustuhin nila, kaya nyo gawin? Meron bang yung tinatawag natin na reseko or losses kapag tinutunaw nyo na yung ginto? Mayroon pong porsyento siya. Ganon. Kasi po mano-mano yung ginagawa namin mismong tao yung gumagawa, hindi machine. Kaya mayroon silang 10% sa yellow gold at 15% sa white gold. Yung porsyento po napupunta naman yun sa platero. Okay. So nababawasan. Opo. So si platero, ang kinikita niya, ginto din? Ginto rin tapos yung may labor pa siya. Pero pagka sinunog, hindi naman siya nababawasan as is yun, yung ginto? Nababawasan po ng konti, minimal, siguro mga 0.02, mga ganyan. So ano ba benefits kapag nagpa-repair ako ng mga alahas? Mas pinapahaba nito ang buhay ng alahas mo. Pinapanatili rin ito ang sentimental value nito. Tapos, mas makakatipid ka kaysa sa bumili ka ng bago pagka pina-repair mo ang alahas. Bukod doon, boss, nakakatulong ka pa sa mga local craftsmen natin dito sa Pilipinas. Yung mga platero, boss? Mga platero. Ayun. So at least nakakapag-provide pa tayo ng negosyo at trabaho sa kanila. Sa palagay mo ba, mananatili itong napakagandang investment? Yes boss, investment to. Una-una boss, dahil doon sa since gawa siya ng mga platero, yung craftsmanship nun. Tapos yung limited yung supply. Sa ngayon na lalong bumababa ang supply at syempre nagiging artisan na yung mga jewelry, no? So hindi naman dumadami yung supply, talagang pabawas yan, tsaka paganda na ng paganda yung design. Kaya ang ginto talaga mga boss ay isa talaga sa mga dapat natin maging option na ngayon pa lang ay mag-invest tayo. Kasi yan talaga tataas at tataas ang value niyan. Wala tayong choice, wala tayong magagawa ron. Anong taong kayo nag-start? 2020. Pandemic. Ha? Pandemic. Pandemic hindi naman necessity yung ginto. Bakit ang lakas ng loob ninyo, nagtayo pa kayo ng tindahan? Believe it or not. Doon kayo lumakas. Palagay mo ano yung reason? Financial crisis, boss. Yung mga gera na nangyayari. Parang kahit yung gobyerno, hindi nila kayang pakialaman yung presyo ng ginto. Yung dolyar tsaka yung peso, pwedeng bumaba. Pero yung ginto, pataas ng pataas. Di ba, bawal lumabas ng that time. Ng mga nagpapagawa pa rin sa amin na pin-pick up namin yung paggawa tapos dadalhin namin doon sa platerong sa manggagawa namin, papadeliver nila sa amin. Hindi talaga nagutom yung platero namin. Hindi yung parang magbabali sila. Talagang meron sila sa akin. Di ba yung iba parang nagkakaroon ng depression anxiety sa negosyo nila. Pero sa amin po, hindi. Ibig sabihin lalo pang lumakas yung negosyo nung panahon ng pandemic dahil maraming nag-invest sa ginto. Opo. Tapos may mga live selling, di ba po? Yeah. Pero ano background nyo dati? Sa jewelry shop din. Polisher sir, ako yung tutubog at nagpapaganda ng alahas. Ako yung final touch. 4 kaming magkakapatid. Laki ako sa Bicol region. Tenant lang yung lolo ko sa hirap ng buhay. Nag-aaral pa lang kami ng elementary. Sabi ni Papa tama na yan, makakagraduate lang yan ng elementary, sabi kay mama ko. Pero yung mama ko naman medyo porsigido. Pinag-aaral kami hanggang high school. Tapos nung makagraduate na ako ng high school, sa hirap ng buhay, pinasama na ako ni mama dun sa tiyahin ko sa San Pablo. Kahit anong trabaho,
Kailangan makatulong. Tapos nung nakakita ng public college sa San Pablo City, sabi ng mama ko, pumasok ka kasi ikaw yung magdadala ng pamilya. BSBA management yung una kong kinuha. Sabi ko parang wala naman kaming pera. Bakit management? Ang pagpipila lang kasing kurso dun sa school namin dati na yun ay teacher, tapos yung management ganun. Tapos Saan lugar? Dalubos saan ang lungsod ng San Pablo dati. Doon nag-ship ako. Nakagraduate ako ng teacher. Sinubukan ko rin mag-apply ng pagka-teacher dati sa Cavite kaso kulang daw ako sa self-confident. Yung bayaw ko naman, may kakilala siya na dati sa gawa ng alahas. Pumasok ako doon. Unang sahod ko nga 1 linggo, 500. Natuto na ako utay-utay, tumataas-taas na yung sahod ko. Ikaw naman, ma'am? Po, hindi po siya related dyan. Pero nagbabayan sila ko. Kami po ay 7 magkapatid. Mabait po papa ko. Sobrang pagmahal, ganyan. Good provider. Si mama din. Okay. Okay yung buhay namin. No? Kasi sundalo si papa. Every month may sahod. So nakakain kami 3 times a day. May merienda pa. Tapos nung time na nag-retired na si papa, parang doon na kami nakaramdam ng down. Kasi po parang nagnegosyo siya pero nalugi. Anong negosyo yung pinasok? Parang sa fishport po. Inisyuan siya ng mga talbog na cheque. Kala namin pag cheque, uy mayaman po. Ganyan. Pala, papelan pala. Yung sabi ko hindi pwedeng ganito ang buhay. So I decided po na pumunta ng Maynila. Kasi hindi ako graduate. So kahit anong trabaho, papasukin ko. Kahit katulong or ano. Basta para sa akin, may trabaho Saan ako. probinsya kayo galing? Jensen. Tapos lumos ka dito sa Manila ng ano ang educational attainment mo lang? Na high school graduate po. Pero nag-college na rin po ako. Oo. So college level pero undergraduate. Yes. Anong course? Electronics po. O anong unang trabahong napasukan mo dito? Nag-Jollibee po, fast food. Doon ko naranasan po yung boss, yung parang manager sinasaktan ka. Siyempre bago ka pa lang. Ganun ba? Tinasaktan yung damdamin mo. Hindi ko tinasaktan. Literal physically? Opo. Oy, bawal yan ha? Pwede nyo i-reklamo yan ha? Yung manager mo nangungurot? Loko-loko yun ha? Ano pangalan nun? Bawal yun ha? Bawal manakit physically sa mga empleyado. Saan mo nakilala si Boss Julie? Nagtrabaho rin siya sa boss ko. Anong company? Tutor po ako ng mga bata. So tutor ka na, nagtatrabaho ka sa Jollibee, nagtatrabaho ka sa SM, nagtatrabaho ka sa call center, nagtututor ka? Hindi, wala na yun. Umalis ako, boss, kasi bawal ang may relasyon. Doon sa trabaho namin, bawal kaming magkarelasyon. Para ayaw nila. Kaya nag-call center ako na ibang trabaho. So ibig sabihin, ikaw dala-dalawa trabaho mo lagi. May tutor ka, may Jollibee ka, may tutor ka, Yes, may SM ganun. ka. Opo, may ganun din. Ang sipag mo. Lahat po wala akong mapili. Bakit? Ayoko nang walang pera. Gusto ko kasi makatulong kay na mama, papa. Mukha kang pera. Okay lang sa'yo yun? Okay lang po. Bakit? Kahit sinabihan ako mukhang pera. Kahit sabihin nila na man can live without money. Parang dapat tao pagkain lang. Yun ang masaya ko pag may pera ako. Totoo yun eh. Ikaw, nung wala kang pera, ano yung buhay mo? Ang hirap, sir, ng buhay ng walang pera. Parang ang liit-liit ng tingin sa'yo ng tao. Kagaya nga ng boss namin dati, para kang, yung bang, hanggang dyan ka lang, yagit ka lang, parang gano'n. Ginaganon kayo? Parang gano'n yung tingin nila sa amin dati. Sige, ano yung mga experiences ninyo nung wala kang pera, ma'am? Sobrang, hindi ka nila kilala. Wala kang mag-anak. Pero nung nagkapera ka, Nagkapera ka, lahat na hindi mo kilala ka na. Biglang may magte-text sa'yo. Pag may nag-hi na sa'yo, alam mo na sunod niyan. pautang. Ang kakapal ng mukha, no? Diba? Nung mga panahon na gipit ka, hirap na hirap ka, wala ka man lang suportang makuha. Pero ngayon na medyo kahit papaano, nakakaangat-angat ka sa buhay, gumiginhawa ng onte, all of a sudden, ba't dumadami ka mag-anak? Kumbaga, ano ka na, investment ka sa kanila. Magsip-sip lang ako dito o magpakabait lang ako dito, may mapapala ako dito sa itaong to. Siguro tanong ko sa'yo, Boss Julie, ano yung pinakamalaking value na nakuha mo sa parents? Yung pagiging mapagmahal, talagang family-oriented. Hanggang ngayon, Sobrang close ninyo sobrang pamilya. close. Nagka-problema na rin. Sa sobrang binaby kami ng parents, the rest of my brother, masyado na siya inasahan. Dapat sundalo siya, may retirement, ganyan. Dapat may retirement niya, enjoy niya na. Pero ngayon, hindi. Grabe, sobrang mapagmahal ninyo na konsinti na. Teka lang, pabaliktad dapat Di ba pagka ang magulang medyo umiidad na, sila dapat ang tinutulungan, tama? Ang tatay mo hindi, siya pa rin na tumutulong sa mga anak niya. Ang dahilan po ni father kasi parang habang buhay siya. Kasi di ba po, hindi responsibilidad ng anak ang magulang. Pero ang magulang po, responsibilidad ng anak. So parang nasa anak na lang yun. Kung kakat mo yung, ay, hindi ako naman. Parang ganon. Para sa akin, responsibilidad mo sarili mo pag adult ka na. Hindi ka responsibilidad ng kahit sino man. Tama? So dapat maging responsable tayo. Pero grateful ka sa papa mo. Sobra po. Actually ngayon, kahit nagtatampuhan po kami, hindi na makasalanan ni papa yun. Sa akin, sa ano ko ngayon, mas pipiliin ko pa rin yung ama ko kasi yung sa kanila, sobrang ang mapagmahal. Yung mga kapatid niyang lalaki, hindi kinayang tumayo sa sarili nilang mga paa. Samantalang ako, yung papa ko, kumbaga masyadong napalaki kami kahit papaano na kaya naming tumayo, kaya naming lumaban. So kung ikaw pa pipiliin, ang pipiliin mo, yung tatay mo pa rin na lasinggero, mabisyo, mababaw ang pangarap dahil doon
ka natuto. Yes, boss. Ikaw naman, yung tatay mo, kahit kailan di mo yung magpapalit dahil sobrang mapagmahal niya, yun nga lang, sobrang pagmamahal niya, mali na. So, coming from different class, no? Or klase ng pagpapalaki, paano kayo nag-click with each other? Kasi syempre, ikaw, somehow, pinuno ka ng pagmamahal. Ito naman, pinuno ng challenge sa buhay. Paano kayo nag-click? Yun nga sabi niya po, boss, parang sign na nakilala niya ako. Parang, kasi iba siya dati. Sabi niya ay, pwede pa pala siya magbago. Kasi kung ano yung buhay niya dati, iba talaga. Siyempre, growing sa ganong magulang na parang sinasaktan ka. So ikaw, lumaki ka na medyo ganun din. Na medyo ano ka rin, nag-iinom-inom ka rin. Sa sarili ko, boss, hindi ko inano na maging ganun ako. Kasi kahit ganun yung tatay ko, sagana naman ako sa pangaral ng nanay ko. Wow, tama eh. Kasi nag-aaral talaga akong mabuti rin nung araw. Kung hindi lang ako naging mahihain siguro. Hindi ka naman mahihain eh. May nahihiyan. Sana lahat ng mahihain mayaman. Kagaya ninyo, di ba? Ikaw, Ma'am Julie, yung mga kapatid mo hanggang ngayon, ganun. Nasa poder pa rin ng mga magulang mo. Ikaw, nabigyan mo na sila kahit papaano ng buhay na gusto nila. Nagkabahay na sila. Ano maa-advise mo sa mga breadwinner na kagaya mo na ano dapat ang maging treatment nila sa mga kapatid nila, sa magulang nila para hindi sila magaya sa nararanasan mo ngayon? Na-spoiled ko sila eh. Yung parang bigay na ako ng bigay. Hindi ko naisip na parang naasa na. Kung sa mga breadwinner na kagaya ko, kailangan ilimit mo talaga yung pag hindi na kaya, wag na. Kasi ang problema naman doon, mental health. Kasi parang hindi mo na kaya. Sige ka pa rin ng sige. Paano ka naman? Kaya hindi ako fan ng hindi talaga ako fan ng nagbibigay ng pera. I mean, hindi ko gagawin. Or siguro, sa nanay ko o sa mga magulang ko, whenever na, alam mo yun, nafe-feel ko na out of, baka may gusto ko yung i-shopping, baka may gusto ko yung bilhin, ito, meron tayo kahit papaano konti. Pero yung magbibigay ako regularly ng pera, hindi ko gagawin yun. Ano bakit? Dapat turuan natin sila na gumawa ng oportunidad sa sarili nila. Ngayon, kung walang kapabilidad, kagaya ng mga matatandang magulang natin, kung nakakaangat-angat ka sa buhay, bigyan mo ng in return yung, di ba? Sa palagay nyo, tama yun? Sa akin po, kasi kagaya namin, boss, nangutang kami para makapagsimula. So parang gusto ko rin silang ganun din. Correct. Hindi na nila kailangang pahirapan pa mangutang sa iba. Ako meron. Okay. So nabanggit mo na yan. Paano nyo sinimulan itong Pangke and Julie Gold Repair and Jewelry Shop? Nagsimula kami po ng utang. Utang po talaga. Utang? Sinong nautangan mo? May customer po kami. Masyado po siyang mabait. Nagtiwala po siya sa akin. Magkano pinautang? 350. Anong collateral? Tiwala lang po. Ha? May taong ganun? Meron po. Sabi ko, it's time naman na tayo naman, huwag na tayong kasi may sosyo kami before, boss. May kasosyo kayo dati. Ano nangyari? Ano yung tama mo na yun? Hindi kaigi. So, nag-break kayo? Nag-break, po. So, sabi ko, hindi naman siguro pangalan ang hinahanap ng tao, kundi yung asawa ko. Yung humaharap sa customer. Di, nakakuha na siya ng mga regular na client. So, nung nagsolo kayo, sinundan ba kayo ng mga client ninyo? Yes, opo. Sabi ko nga, papasukin ba tayo? Kasi tago yung area. Tapos nung time na giniba na yung area na yun, so naglipatan din doon sa area na kinuha ko. Kala ko dati talaga, sabi ko parang hindi ito mabibenta, tago tayo eh. Pero in God's willing naman po, yung mga customer na nakuha niya, dayo po yun kahit tago. Talagang sabi ko sa asawa ko, bawal muna ang pautang kasi sobrang luwag niya pag may nagpagawa. Release ng items, walang pera. Na-servicean mo na, wala pang bayad. Ganun, boss. So ako sabi ko, hindi pwede. Kasi nga, nagsisimula pa lang tayo. So, kailangan talaga muna natin iikot. Kasi dyan lang tayo kumukuha eh. Kailangan lang talaga meron kang puhunan pang ginto. Kasi yun po talagang namin. Doon kami kukuha para maka-customize. Namimili na rin kayo ng ginto? Opo, buying din po kami ng gold. So, basta ginto, buying kayo anytime. Nung kinikita mo sa services, binibili nyo ng ginto. Opo. Tapos, i-customize nyo naman. Tapos, ibibenta nyo naman as jewelry. Ang galing! Na-discover nyo yung ganyang klase ng business model. Ang tawag dyan is end-to-end. From raw mats to finished product. Napakabilis kumita sa ganitong negosyo. Kahit na yung pamimili lang ng gold sa 24K, ang buying ay sa gold market dahil ba 6.2, pwede mo siyang kunin ng 6,000 o di tubo ka na agad doon ng 200 pesos. 200 per gram. Per gram. Opo. Pag may kumagat ng 5.8, jackpot ka doon. Tapos binawasan mo, tapos yung current value, tapos naging jewelry pa, di mas mahal mo na ngayon mabibenta. Oh yes, opo. Ganun pala. Kaya yung pera ninyo, palaki ng palaki na palaki. Bakit ang regular na tao o normal na tao, bakit sila kailangan mag-invest sa ginto versus sa mag-invest sa bangko versus sa mag-invest sa mga hulugan na property? Sa palagay mo, Boss Julie? Kasi po yung gold po, boss, parang ang bilis niyang in-market. Kung kailangan mo ng pera, sanla mo lang or benta mo sa pawn shop, sa mga nagbabuy and sell, pera na agad. Whereas yung mga property, kailangan pang papers, ang dami pang mga
kailangan hanapin sa'yo bago mo mabenta. Ang tagal pa. And ngayon, sa mga alahas na ginagawa ninyo, is there any celebrity or big client na sinerbisan ninyo na ginawa ninyo na alahas? Chris Lawrence. Si Chris Lawrence. Opo, ano pinagawa niya? Nagpapa-repair po siya ng mga patubog, ganun po. Sino pa? Kalad Karen. Kalad Karen, yung kadouble ni Karen. Usually mga repair po talaga, boss. Mga alahas. Kasi yung bang artista po, sa customer na namin. Kasi misa ayaw na nila pumunta, so meron ng nagigitna reseller. Sa mga politiko marami rin. Politiko? Ay, meron. Yung mga nakuha nila sa flood control project. Marami ba? Kasi yung iba ginagawa nila, naggagawa sila ng flood control project, tapos gagawin nilang alahas. Para hindi matrace kung nasan yung pera. Alam mo, ganyan yung mga diskarte niyang mga yan eh. Akala nyo ha? Hindi, totoo yan. Legit yan. Maraming mga politiko na ganyan ang style nila. Kasi para yung pera nila is safe. Walang paper trail. Yung pera na kinita nila, gusto nilang i-launder. They will launder it in many ways. Okay? They will launder it. First option nila is through gold. Kasi untraceable yun eh. 'Di ba? Gawin mo lang bara yan, isuot mo kahit saan. Safe na yung pera mo. Pangalawa is Bitcoin or digital currency. Doon nila nilalagay yung mga pera nila. Pangatlo is arts. Bakit kaya bili ng painting to? Okay. So doon nila tinatabi yung pera nila. So those are the ways at marami pang iba na pinagtataguan nila. I mean, yun talaga. Ang kalakaran dito. Masakit man tanggapin, pero ganun ang nangyayari sa kanila. Ganun ang pinagtataguan nila ng pera. Kaya ang ginto, ako naniniwala na ang ginto talaga never ever bababa ang value. Ano paniwala mo ron? Yes po, tama po yun. Hindi po talaga bababa. Kasi mauubos ang supply, tama? Ang demand, pataas ng pataas. Kailan nyo unti-unting naramdaman na medyo umaangat na kayo ng konti, medyo gumiginawa na yung buhay nyo? Nung 2023, nung nagkaroon na kami ng bahay, kotse. Tapos in a span of 3 years, dahil sa alahas, ganun na yung na-provide sa inyo. Kung babalikan nyo yung buhay nyo dati, tanong ko sa inyong dalawa, ano ang gusto mong sabihin doon sa dating ikaw? Ikaw muna. Ang galing mo. Para katulad ng ginto po, boss, na bago pa man yan maging maganda, tumaan siya sa maraming proseso. So, masasabi ko sa sarili ko, napakahusay mo. Wow. Sa akin, sir, good job lang. Good job din. Kasi, kumbaga, nalampasan ko yung mga pinagdaanan kong hirap. Kumbaga, na-achieve ko yung tagumpay nang dahil sa pagnegosyo. Wow. May 3 kayong anak. Masasabi niyo ba ng buhay niyo ngayon? Okay. Sana all. Napaaral namin sila sa magandang school na pangarap lang po namin dati. Saan eskwelahan? Lasal. Mga taga-Lasal yung anak mo. Kasi sabi ko, kung surrounded kayo ng magandang environment, community, baka paglaki nyo, hindi kayo hirap. Naniniwala ka ron? Opo, kasi di ba po ako walang sinasaktan. Ayok maramdaman nila, maranasan nila. Sabi ko, dapat maganda yung build-up nyo. Kung lahat ng gusto namin, kaya na namin bilhin. Hindi maranasan ng anak namin yung kagaya sa experience niya na isang itlog, hatian nilang 4, parang ganun. Anak ko kahit anong pagkain. Pero at the end of the day, yung negosyo na meron kayo ngayon, yung kayamanan na ipinahiram sa inyo, naniniwala ba kayo na yan ay blessing ng Diyos? Yes po, lahat po sa Kanya. Ito ay temporary lang naman po ang buhay po, di ba po? So lahat po ito sa Kanya po. Ang galing, no? Marami nagsasabi kasi yung tao, ang pagyaman kasi aksidente. Wala po talagang easy yung parang biglang yaman. Kala ko dati po, boss, yung parang, ay, mayaman na yan. Yumaman lang yan kasi mayaman na yan. Pero meron pala talagang mahirap na biglang yumaman. Rags to riches. Tapos ang nagkukwento, ikaw. Totoo yun, nangyari yun. Pwede pala. Galing ka sa hirap, yayaman ka. Anong patunay mo? Ako. Grabe yun. Kumbaga, grabe lang. Boss Julie, maraming salamat, Boss Frankie, sa interview natin ngayon. At dami kong natutunan tungkol sa jewelry. At sa lahat ng mga tao na meron kayong alahas dyan at hindi na ninyo magamit dahil outdated na ang design at hindi na trendy or fashionable itong suotin. So ano pang inaantay ninyo? Pumunta na kayo sa Green Hills lang to, mga boss, sa Pangke and Julie Gold Repair Shop and Jewelry Shop po na matatagpuan nyo po sa Green Hills. So, located po kami sa 2nd floor, The Jewelry Building, 215 po, Green Hills Shopping Center, San Juan City. And then, marireach nyo po kami through our cellphone number, 0915-200-5311 for Globe. And for Smart naman po, 0928-8464-728. And then po, meron din po kami sa Facebook, Pangke and Julie, Happy Gold Repair Shop and Goldsmith. Yan din po yung sa IG namin and then sa TikTok po. Ayan, so kung gusto ninyo ng Happy Gold,
pangke and jewelry yan mga boss ha. Yan, so Happy Gold. Alright, maraming salamat sa inyo mga boss. Baka meron kayong gustong batiin at pasalamatan bago tayo matapos. Shout out sa mga customer namin and then po sa mga parents namin. Maraming salamat sa inyo mga boss at sa lahat ng mga nanood. Please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat and God bless sa inyo lahat.